Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, lumabas na po yung part 3. So, may part 3 na. Okay. So, di lang po nakakaalam, meron na pong part 3. Yung video po ni Saldi ko. Actually, no, ang napansin ko dito mga ka-Streetwise, no, yung video po ni Saldi ko from part 1 to part 1 to part 2, part 1 to part 3 ha. Napansin ko lang po yung video po ni Saldi ko from part 1 to part 3, isang shoot lang po yun. Isang shoot lang siya. Hindi siya putol-putol. Ang ginawa lang, hinati-hati lang po talaga. Hindi ko lang alam kung ba't niya ginawa yun. Pwede namang i-play ng diretso. Di ba? Pwede namang i-play ng diretso eh. Puta may part 1, part 2, part 3 kapag ginawa pang Netflix. Di ba? Siguro baka, ewan ko lang kung anong strategy ni Saldi ko doon. Baka inisip niya na, sige, part 1 natin, part 2 natin, part 3 natin para mag-sink in sa mga tao. Pero syempre, isipin natin, ibang tingin natin doon. Baka mamaya, nakikiramdam lang siya. Di ba? So ngayon, tingnan nyo to ha. Okay, ito yung post ngayon ni Saldi ko. Bagong post niya. Saan ba tayo dito to? Yan. Tama ba yung na-play ko? Tama ba? O, tama nga. So ito ha, tingnan nyo to ha. Okay. So sabi niya dito, no, panoorin, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli po ay sana maintindihan ninyo, mga kababayan, kung bakit ako hindi bumabalik pa ng bansa. Eh, Diyos ko. Wala sa'yo. Okay. So ngayon, ito yung video. Okay? So panoorin natin to ha. Wala ampaw, men. Napanood nyo na ba to? Napanood nyo na ba? Sige, play natin ha. Ampaw to. Akala ko pa naman, may malaking pasabog. Wala rin pala. Mas maganda na lang hindi siya nagsalita. Oo. Para puzzled tayo. Yun lang pala. Sige. Papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas. May intro pa talaga no? May intro pa talaga, no? Yung highlights ng buong video ay nandito. Vlogger yan, ba? Parang vlogger. Ako nga, di ko ginagawa yan eh. Dati ginagawa ko yan. Ngayon hindi na. Part 3 na to, part 3. Oh, Willie, part 3 na to. Sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Game, o part 3 Kaya na. ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. So ganon, di ba? Ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, no? Kung gusto pala ni Saldi ko na imbestigahan si Martin Romualdez at si PBBM, umuwi siya dito. Kasi mukhang siya yung maraming alam eh. Siya na nga maraming alam at siya pa yung pinaka first hand no, na gumawa po ng anomalya ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Sabi niya, umuwi ka para hindi naman pwedeng tumakbo yung investigasyon nang wala ka. Bobo rin to eh, no? Tanga din eh. Paano tatakbo yung kaso? Paano tatakbo yung investigasyon? No, kung wala ka. Umuwi ka muna. Wala ka pa namang kaso. Tandaan nyo ha, may kaso na. Wala pa. Wala pang kaso sa Saldi ko. Pa-failan pa lang siya ng kaso. Ito. Para maintindihan natin mga kababayan, no? Ngayon, meron po kasing, meron pong, ano ba? Request ba? Or suggestion. No, yung ICI. Nakasama si Saldi ko na ikaso, nakakasuhan. Pero sa ngayon, habang hindi pa po na-file yung kaso, hindi pa po siya makukulong. Kasi tandaan natin yung final po na kaso, plunder.
plunder. Ngayon, ibig sabihin nito mga kababayan, habang wala pang kaso si Saldico, pwede siya umuwi ng Pilipinas. Di ba? Explain niya lahat. Explain niya lahat. Oh. At malaki pa yung chance na baka hindi po siya makasuhan. Mas lalo po siya makakasuhan pag nasa ibang bansa siya. Baka sabihin niyo naman, Takero, yung ICI kay kay Bangag yan Baka sabihin ng mga DDS, no? Takero, ombudsman, appointee ni Bangag. ICI, ginawa ni Bangag. Paano tayo what you call this, paano tayo makakatiyak na magiging fair kay Saldico? Sila na ba pwedeng puntahan? Pwede siya pumunta sa mga dilawan. Tandaan nyo yung mga dilawan, mga kababayan, kakampi natin yan ngayon. Pero ako naniniwala ako, pag si Saldico, pumunta po siya sa mga dilawan, puprotektahan po yan ng mga dilawan. Kung totoo yung sinasabi niya. Di ba kung totoo yung sinasabi niya? Kung may ebidensya siyang malakas. Di ba? Tatanggapin siya ng dilawan, di ako naniniwala akong ganun. May tatanggap dyan, kung hindi sa mga dilawan, sa mga Duterte. Sa mga Duterte, doon siya humingi ng tulong. Total whistleblower ka. At ako mga babae, maniniwala ako kay Saldico. Ako mismo. Kahit na magalit pa sa akin, yung mga ibang mga support, yung mga ibang mga follower ko, pag may ebidensya pong malakas si Saldico laban kay PBBM at saka kay Martin Romualdez, kakampihan ko po siya. Kung may ebidensya. Kung wala, di wala. Kaya, ang point dito, umuwi ka na lang dito. Kasi magdadal-dal-dal ka dyan, mas lalo kami hindi naniniwala sa'yo. Di seryoso. Tayo naman po kasi di naman po tayo panatiko sa politiko Sa katotohanan lang tayo O kunwari, lumabas si Saldico. Andito ako, sabi niya ganyan. Ito ang ebidensya ko talaga na inutusan ako ni PBBM. May video. May logbook. May text message. May dokumento. Paano mo i-debunk yun? Di ba? Paano mo i-debunk yun? Kung baga na dyan yung ebidensya sa'yo, ayaw mo pa maniwala, wala na tayo pinagkaiba sa mga DDS niya, pag ganun. Ang tanong, magagawa mo ba yun? Pwede yun, hindi pwedeng wala kang kausap dun. Hindi pwedeng wala kang ebidensya. Walang text message? Walang text message sa'yo? Walang Viber message? Walang ganun? Paano ka nakakapag-usap? Wala ka man lang ni-record? Delikado to Record muna ako. Wala. Kung wala, manahimik ka. Ganun lang yun. Nagloloko mo lang kami. Ang niloloko mo lang dito, mga DDS lang. Kami hindi. Di ba? Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo. Hindi po ba? Lul! Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din. Sabi niya daw po, mas nagtitiwala daw po siya sa Senado. Ang tanong, may naniniwala ba sa kanya sa Senado? Ang nakita ko lang naniniwala sa kanya, dalawa. Si Bato, tsaka si Marcoleta, kakampi pa ng mga Duterte. Di ba? Pero yung iba, wala, no? Wala Wala yung iba Si Kiss, di pa natin nagsasalita si Kiss. Wala pa, di ba? Wala pa, oo. At saka mga kababayan po, hindi rin po sa kanya kumakampi yung mga senador. Kasi, ito. For example nito, ano ba yan? Yung sinabi nga po putulin mo na natin to. Yung sinabi nga po ni pangalan to? Ni Win Gatchalian. Tinan nyo to Zaldico, may mga inconsistency o hindi tumutugma sa aking pagtingin or sa aking pag-aanalisa. Unang-una doon yung
mga projects, no? Dahil itong mga projects na ito ay pwede naman isama na sa NEP, no? So kung sinasabi niya na si presidente ang nagpasok to sa BICAM, hindi nagtutugma dahil pwede naman ito ipasok sa NEP. Pwede naman. Alam niyo, sinagot ni Bato to. Sabi ni Bato, kung sa NEP daw po pinasok, di ba, baka makita pa daw ng mga congressman at mga ibang senador na masisilip. Ang tanong ko nga dito kay Bato sa history ba ng budget deliberation, meron bang hinarangan ang mga congressman at saka mga senador sa NEP? Wala, di ba? Ayun ang tanong ko kay Bato Siya mismo si Bato. Ilang taon na siyang senador? O magsa 7 years na. Di ba? May pagkakataon ba na hinarangan niya mismo yung NEP? Wala, di ba? Tangina mo ba to? Tanga ka talaga. Ewan ko ba? Ba't ka nanalo? Ewan ko mga kababayan, no? Ako naniniwala naman po ako, no, na hindi po lahat ng mga DDS bumoto kay Bato, Pero bakit may bumoto kay Bato na hindi DDS? Kaya kung bakit nanalo yan? Tuwan-tuwa pa si Bato, no, na ang sagot ko dito, kaya hindi pwede ilagay ni Presidente sa NIP kasi, sabi niyang ganon, kasi baka makita ng ibang senador. O baka makita ng ibang mga congressman. Wala ngang ganon. Sa history po ng budget deliberation, walang sumita sa presidente na bakit nakalagay yan sa NEP. Bubo! Druga-druga! Bobo ka ba to? Visit na to. Tanga! Tanga talaga, no? Ewan ko lang, alam ko si Bato, PNPA ba yun? PNPA ba o PMayor, di ba? Tanga, matalino pa ako dito, Puta, saan ka nakakita? Legit daw po yung dokumento pag may puncher. Puta, doon pa lang, bobo. Partida. Investigador pa yan, Ako, naniniwala ako dyan sa dokumento na yan. Kasi ako hindi pwede nila sabihin na yan po ay EI. PMA pala, no? Sabi ni Bato, hindi ako naniniwala na yan ay EI. Baka AI. EI daw, sabi niya. Hindi ako naniniwala na yan ay EI. Nakita ninyo yung puncher? Yung butas ng puncher dun sa dokumento? Hindi po magagawa ng EI yan. Putang, bobo! Tanginang yan. Partida. PMayor pa yan. Investigador pa yan. Puncher ang bobo talaga, men. Tapos ngayon, nagtatago na nga ngayon, sasawsaw pa. Nagtatago na nga ngayon, sumasawsaw pa na, kaya hindi po nilagay sa NIP. NIP nga sabi, NIP. Kaya yung budget na yan, in-insert sa NIP, kasi makikita yan ng mga congressman tsaka mga senador. Ganun, sabi niya ganyan, di ba? Ayun nga yung tanong. Kailan nangyari yun? Nasinita yung NEP? Di ba? Ang nabibito, mga kababayan, hindi po yung NEP. Ang nabibito yung insertion. Bobo talaga. Man ito isama nung una pa, bakit sa dulo? Kasi ang BICAM dulo na Opo. Diba? Pag ang NEP is step 1 pwede naman ito isama sa step 1 dahil executive ang gumagawa ng budget. So pangalawa, mayroong mga projects doon na nasa Valenzuela. So inimbestigahan ko kung ano itong mga projects na ito. Itong mga projects. So yung mga sinasabi nga po na budget, nasa Valenzuela pala. So meron pong access dito si Win Gatchalian. Kasi baluarte niya yun, Valenzuela. Yung Valenzuela, maganda sa Valenzuela at masikip yung daan. Pero magandang lugar yan. Kumpara mo sa Caloocan. Ito ay mga secondary roads. Hindi ito mga major roads. Hindi ito mga national roads. So nagtataka ako, kung mag-insert ang Pangulo, bakit secondary roads? Bakit sa mga minor roads hindi gumawa ng highway o hindi gumawa sa MacArthur Highway? Sayang mga kababayan. So nakakapagtaka. Alam nyo, nung 2000, ito kakwento ko lang, no? Napahaba yung kwento ko. Dapat 30 minutes lang yung live ko Pero, by the way, mga kababayan, hello po, Ma'am Joanna, no? Alam nyo, mga kababayan ko, no? Nung unit team, hindi ko po talaga binoto si Win Gatchalian. Nagsisinga ako Dapat pala binoto ko, dapat pala inendorso ko. Sayang, kasi at least paano, no? Kahit paano, na napakita ko sana yung
yung yung what do you call this? Yung suporta sa mga tao. Ito, tingnan ninyo nung pumunta po sila sa Iloilo, pumunta talaga ako noon. Pumunta ako noon sa Iloilo. Tapos nakakuha ko ng access. Binibigay sa akin ng access, yung VIP. So lahat pwede ko pasukan lahat ng ng room sa rally po nila sa Iloilo. Nakita ko lahat. Papicture ako lahat eh. Kay Jinggoy, kay Gadon. Papicture ako sa kanila lahat. Nung nakita ko si Win Gatchalian, ay hindi ko papapicture yan. Hindi ko type. Hindi ko iboboto yan eh. Sabi kong ganun. Yun naman pala, no? Puta. Kailan niyo ba sino binoto ko? Binoto ko pa si Harry Roque at saka si Panelo. Sila pa yung binoto ko. Nadali ako ng pag-ganun ni Harry Roque, oh. Yung ganun-ganun. Sa niya, ganun-ganun. Nadali ako, parang Teletubbies kasi. Kasi parang naawa ko kay Harry Roque. Puta mo kanta nga, no? Puta, gagawin lahat para lang manalo. Ganun siya. So, ito ba pala? Budol pala mga walang yana yan. So, yun. Pero ako sinabi ko, binoto ko si Risa binoto ko. So tama ako doon. Si Risa, tumama ako kay Risa nung binoto ko si Risa. Kay Win. Kung si Win po, mukhang nagkamali ako ng kay Win, ng pananaw kay Win. At kung medyo pwede pa siya tumakbo, di ba? Isa pang term, no? Yan, endorso natin yan si Win. Di ba, tandaan nyo, si Win, di ba? Siya rin po yung kasama sa sa first 5. Tama ba yun? Yung bumoto na para wag po ibalik yung impeachment sa Congress. Siya rin yun, di ba? Oo. Hindi, syempre mga panahon na yun, maano pa tayo eh. Kakapasok ko lang sa politika noon. Di ba? 2022 po doon lang po ako pumasok sa sa political vlogging, kaya medyo pa ako noon, medyo nangangapa pa ako ngayon. So ngayon sa tingin ko naman sa 2028 medyo alam na natin yung takbo, siguro naman din ako maliligaw siguro. Alam ko na yung objective ko ngayon, di ba? Sige. Hindi tumutugma na yung projects, maliliit na project imbis na malalaking projects. At pangatlo, nung tinitignan namin yung projects, ilan dito sa mga projects na sinasabi ni Zaldico ay na-veto. So, nakakapagtaka kung sinasabi sa presidente ang nagpasok nito, bakit vinito rin ni presidente? 'Di ba? So, pinasok niya yung project pero vivito niya rin pala yung project. So, hindi nagtutugma yung kanyang mga sinasabi. Kasi alam niyo bayan, bago nag-insert po kasi sa Bicam, makikita po nila yan. Ang dali lang po tingnan yan. Ikukumpara lang po nila yung huli po proposed bill from the Senate tsaka sa Congress. Tapos ikukumpara lang po nila yan dun po sa smaller Bicam. Di ba? Malalaman nila yan. Tapos ang nakakatawa nga dito, kung ano pa yung mga in-insert nga po ni Cheese tsaka ni Zaldico, ayun pa yung binito ni PBBM. Di ba? May so may discrepancy nga, di ba? Pa-continue natin yung video ni Zaldico. Sige, continue natin to. Papunta sa bahay kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. So, naniniwala kayo doon. So, may banta daw sa buhay niya. Si Speaker daw po yung nagbanta sa buhay niya. Alam niyo, hindi po ito nagmamatch eh. Di ba? Gusto ka palang patayin ni Speaker. Pero bakit nung gusto mo nang umuwi, hindi ka pinauwi? Pasensya na, ngayon ko lang napansin eh. Balikan natin yung video niya yung part 1. Tingnan niyo ha. Punta natin yung part 1 video niya. Mali hindi tama eh. Pasensya na, ngayon ko lang kasi napansin. Ayun na kasi hindi ko napansin yan eh, nung pinapanood ko eh.
Balikan natin yung part 1. Gago pala to eh. Tanga pala to eh. Oh. Oh, ito yung part 1. Ito yung part 1. Ito yung part 1. Tinan nyo ha. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed Kulang niya. by the President." Tumakto mo ng message pa. ulit. Game. Sige. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala Diba? pa ako sa O, di ba? Ang sabi mo dito sa part 1, gusto mo nang umuwi, pero ayaw kang pauwi ni Martin. Pero dito naman sa part 3, sabi sa'yo, gusto ko nang patayin ni Martin. Eh, kung gusto ko palang patayin, dapat pinauwi ka na yun dati pa, nung gusto mo nang umuwi. Bubo pala to eh. Sino ba gumawa ng script mo dito? Di ba? Sino gumawa ng script mo dito? Oh, so by the way mga kababayan, no? Ang gulo ng kwento mo, men. By the way, meron pa yan dito, oh. Pinapauwi ka nga daw eh, dati pa eh. Oh. Sabi dito ni Congressman Garin, no? Romualdez tried to reach out on Saldico on coming home. Oh, pinapauwi ka nga dati pa eh. Alam nyo kasi ito yung sinasabi ko, mga kababayan. Minsan po kasi, no, si Martin po talaga, hindi talaga nagsasalita. Ayun ang problema. So, minsan po talaga, kailangan natin kapain yung mga bagay-bagay para malaman natin kung ano ba yung sentimento ni Martin Romualdez. Pero by the way, di ba, pinapauwi ka. Ayaw mo umuwi. Oh, pero, ang gulo mo pa rin kasi nga, ang sabi mo, gusto kang patayin ni Martin, pero nung uwi ka ng Pilipinas, ayaw kang pauwiin. Di ba? Labo naman nun eh. Tingnan nyo kung ako si Martin, di ba sasabihin niya na, "Ay Martin, uwi na ako." O syempre sa isip ko, puta, ito yung gusto kong patayin eh. O, sige na, uwi ka na. Uwi ka na. Bobo talaga, no? Ako ba? Pero by the way, so continue natin, sige. Continue. Papunta sa bahay, ayon kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yes, Diyos ko. So, okay na yan. Okay na yan. So, ngayon mga kababayan, so kayo po, no? Ano ba sabi nyo nga po dito sa bagong luma? Bagong lumang video ni Saldico. Oo. Di ba? Ang daming inconsistent, di ba? Ang daming ano eh. Ewan ko lang, no? Kasi kung ako yung unang kung ako yung bago nila nilabas yung script na yan, kung pinanood nila sa akin yan, makikita ko kaagad eh. Teka lang, mali ata to. Pero wala, ewan ko ba? Oh. Ang tagal yung ilabas, no? Ilabas mo na! So, yun mga ka-streetwise. So, dyan po system replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito sa bagong video nga po ni Saldico na part 3 na. At ito na po yung ata yung huli. Ewan ko lang kung may kasunod pa. Pero yung buong series, ito na yun. Baka gumawa siya ng bago. Tingnan natin. Yan, so, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po system replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So ngayon, yung pinaka-main topic tayo. Okay, sa main topic tayo.